Ito, matindi po ito. May nadiskubre ang ating pamahalaan na may pagkataksil sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Aba, isipin mo, espiya ng China sa Pilipinas. Mga konektado sa gobyerno na nagbibigay ng mga sensitibong impormasyon sa China. Yan po'y kaugnay pa rin ng panghihimasok at pang-aagaw ng China sa isyu ng West Philippine Sea. Pakinggan po ninyo itong balitang ito dahil ito po ay kinumpirma mismo ng kinaukulan sa pamahalaan. Actually, nung isang araw, nagsalita mismo si National Security Council Secretary Anyo at kinumpirm ito. Pero bago yon, ito ho yung unang balita tungkol dyan sa report na yan. Ang mga sinasagawang rotation and resupply mission, RORE mission kung tawagin, dahil dito nagpapadala ng panibagong supply at karelyebong mga tauhan na nakadestino sa West Philippine Sea. Pero maraming beses ay nasusundan at minsan naharang pa ng China. Inilahad ngayon ng National Security Council ang isang nakababahalang bagay na kanilang nadiskubre. 3 Pilipino ang nabukong nagbibigay sa China ng sensitibo at confidential na impormasyon. Ang isa, nagtatrabaho bilang assistant sa Department of National Defense. Wow. Ang isa pa, researcher sa Philippine Navy. At ang pangatlo, malapit sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard na may access sa mga sensitibong impormasyon. Ayon sa NSC, matindi yun, taga Department of National Defense, taga Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Aba, yan po yung mga ahensya, napakahalagang ahensya ng ating pamahalaan na nagtatanggol sa teritoryo natin sa Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea. Kung mayroong insider na nagiging espiya, aba malaking problema ito. At ito po'y hindi gagawin nitong 3 Pilipinong ito na pwedeng opisyal pa kung walang kapalit. Kaya dapat ito ay ma-identify, matanggal sa serbisyo at kasuhan. Pero ayon po kay Secretary Anyo, hindi pa niya pwedeng i-reveal ang kompletong pangalan at detalye under investigation ito. At mukhang matagal na raw po. Yan ang matindi. Matagal na nagbibigay ng impormasyon doon po sa mga sa China. Parang since 2024 pa pala. Tingnan natin kung ano pa yung ibang paliwanag. ang 3 na aresto umamin ng nagbibigay ng impormasyon sa China na pinapadaan sa kanilang handler na isa ring Pinoy. Na-compromise ba tayo? In any way? Well, definitely yes. List of Grabe, military personnel. And as I've said, data locations of our RORE missions then. Based on the confession admissions of the 3, they are pointing to China. Kasama raw sa mga impormasyon at datos na ibinigay sa China ang mga operasyon sa West Philippine Sea, lokasyon at maging ang mga listahan ng mga Navy personnel na kasama sa misyon. Fact remains is that they're able to access sensitive information and data, and that is what they gave. So operational security has been compromised in the West Philippine Sea. Sumasa ilalim na sa investigasyon ng 3 ay sa NSC. Grabe Grabing pagtataksil yan, Opisyal. Ulitin ko yung sinasabi, Isa raw assistant sa Department of National Defense at researchers daw ho sa Philippine Navy at isa ring opisyal daw ho or malapit daw sa opisyal ng Philippine Coast Guard. Aba, ay matindi-tindi po ito. Bakit kaya may mga Pilipinong ganyan? Dati ang pinaghihinalaan, ayaw mo umamin pero talaga namang sila may kinalaman, ay mga pro-Duterte vloggers o pro-China vloggers kung tawagin, na umamin na sila ay inimbitahan ng 2023 at 2 linggo sila doon, libre ang accommodation, food at lahat libre. Pero ayaw pa rin umamin. Ito, tagaloob mismo ng gobyerno. So meron talagang mga Pilipinong walang magmamalasakit at prinsipyo para sa ating bansa. Kung ano man ang naging kapalit, doon sila nakatingin. At hindi naman pwedeng tiwa yan. Pero ngayon, dahil kilala na ito, na ang ating pamahalaan, hindi lang ilabas ang pangalan, ay talaga hong matindi hong kasalanan yan. Alam nyo, ang pagiging traidor, pagiging taksil sa ating bayan, ay napakabigat na kasalanan yan. Sa ibang bansa ho yung ganyan, talagang kulong. At pag minamalas-malas ka, hindi lang kulong ang aabutin mo. Kasi bansa mo, parang ibinebenta mo. Bansa mo,
ipinapahamak mo. Bansa mo ay inalagay mo sa alanganin ng buhay ng mga Pilipino. Isipin mo, pati pala yung ating mga Coast Guard at Navy, nasakay ng ating mga barkong nagpapatrolya dyan, ibinibigay yung detalye kung anong oras pupunta at ilan ang crew at sino ang mga opisyal. Matindi. At ngayon, maliban sa tatlong yan, meron pa daw isang tinutukoy na tumatanggap ng mga impormasyon at yun ang nagpapakalat. Yun ang nagpaparating sa Chinese authorities. Napakatindi po nito. Ito ay isang may tuturing nating national security concern. Threat sa national security ng ating bansa. Isipin mo, hirap na hirap ang ating military, ang ating Coast Guard, ang ating gobyerno, at ang mamamayang Pilipino. Kahit ako, matagal natin tinatalakay itong issue ng West Philippine Sea na atin ito, ganito, lahat. Tapos yung pala, mayroon palang nagbibigay ng lahat ng detalye o maraming detalye kung ano ang ating galaw. At hindi ko tayo niniwalang walang kapalit yan. So ganyang kalawak, pagpapatunay lang ito na talagang ang China, ginagamit nila ang lahat ng resources, lahat ng connection, lahat ng magagawa nila para tayo ma-penetrate nila. At napasok na nila dahil mayroong Pilipinong nakuha nila. Mayroong Pilipinong espiya nila. Kasi pag ikaw espiya ng isang bansa, ibig sabihin ang loyalty mo doon nasa ibang bansa. Binibenta mo, tinatakwil mo ang ating bansa. Napakadelikado nun. Ang problema rito ay mukhang taga-gobyerno rin. Wow! Kaya kailangan mas palakasin ng ating pamahalaan ng intelligence information, counterintelligence, at ang lahat ng mapapaghinalaan at may ebidensya pangalanan para hindi pamarisan. Pangalanan para malaman ng publiko. Dahil taong bayan po ang nakataya dito. Mabuhay at ari-arian ng ating bansa. Meron pong nagiging taksil, traidor. Kung sino man po yan, sana po ay ihayag. Malamang meron pang kasamahan yan. Tatlo Department of National Defense, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Napakasensitibo niyan. Kaya pala nagtataka tayo, parang sa oras na magpunta ron ang mga barko ng Navy at ng Coast Guard at supply ng mga pagkain sa mga mangingisda, mabilis na susundan. Parang sandali lang, sa loob ng 1 oras, 2 oras, nandiyan na yung mga vessel ng China at nakasunod na kagad. Monitor nila yung galaw. Yung pala may nagbibigay ng paunang impormasyon kung kailan magbibiyahe ang ating mga barko, sino ang mga sakay, saan papunta. Ganon ang impormasyon na ibibigay. Matindi po ang kapalit niyan. Uulitin ko, hindi pwede dyan ang salamat lang. May malaking halaga, may malaking kapalit yan kung bakit ginagawa nitong mga may pagkataksil na Pilipino. Naku, Sekretary Anyo, pangalan nyo at kasuhan nang hindi ito pamarisan. Ipakulong o kinakailangan.